Magandang umaga mga kamangyan, happy farming. Ipapakita ko po sa inyo kung paano nakasurvive ang isa kong biik. Actually, dalawa siya. Naibenta ko na sa maglilitsyon ang isa. At isa na lang ang natira ngayon. Kaya panoorin nyo mga kamangyan hanggang dulo ang aking video. Dahil nga napasok na ng ESF ang ating babuyan, ay yan yung unang biik natin na nagkasakit. Bago siya nagkasakit ay nung gabi pa lang malakas ang ulan dito sa aming lugar, kaya ina-expect natin ay normal lang na sakit ang kanyang nararamdaman. At agad natin siyang hiniwalay sa kanyang mga kasamahan. Dinala natin siya dito sa dati nating kulungan at dito natin ginamot. Maraming gamot ang in-apply natin sa kanya. May antibiotic, dextrose powder, Vitamin Pro, B-complex, at naglagay pa tayo ng suka sa ilong at batok ng ating alagang biik. Pero utay-utay pa rin siyang nawawalan ng ganang kumain at nanghihina. Hanggang sa namatay na nga itong biik natin na unang nagkasakit. At nilibing na nga natin ito. Malalim ang pinaglibingan natin para hindi na makahawa pa sa ibang mga alagang baboy. Kinabukasan ay nagkasakit din ang ating inahin na buntis na si Karen. Kaya nilipat din natin siya dito sa dati nating kulungan ng mga baboy. Sinubukan rin natin siyang gamutin at lagyan ng suka sa ilong at sa kanyang batok. Tulad din sa ginawa natin dun sa unang biik na nagkasakit. Pero hindi rin siya gumaling, kaya ibinigay na natin siya para mailayo dito sa ating babuyan. At pagkalipas ng 3 araw ay may nagkasakit na naman na dalawa. Pero isinabay na natin sa paglipat itong bansot na biik. Ayan mga kamangyan, magana naman kumain, yun nga lang ay nagtatae. Tapos pagdating ng hapon ay nadagdagan na naman ng isa. Bali 4 na sila. Dahil hindi naging effective ang paggagamot natin dun sa unang nagkasakit, ay hindi na natin in-apply ang kung anong ginagamot natin dito sa mga nagkasakit na naman. Ang ginawa natin ay nag-search tayo at may napanood nga tayo na isang vlog na nag-apply ng suka at Biogesic sa kanyang baboy na tinamaan din ng ASF. At yun ay in-apply natin dito sa ating mga biik. Sinama na rin natin itong bansot kahit hindi naman nagkasakit. Pero dahil nga matamlay pa rin itong 3 biik ay dinispose na natin. Iniwan lang natin itong bansot na biik. 4 na lang ang natira sa 9 na alaga nating biik. Pero pagkalipas ng 3 araw ay nagkasakit din ang dalawa. At nilipat din natin sila ng kulungan. Magkahiwalay sila ng 2 hindi pa nagkakasakit. Pinainom natin ng Biogesic 3 times a day. Kasama na rin ang pagpupunas ng suka sa kanilang batok at sa ilong. Ganon din ang ginawa natin dito sa 2 biik na wala pang sakit. Pinainom din natin ng Biogesic 3 times a day at pinunasan ng suka ang batok at ilong. Napansin kasi natin dun sa bansot nung binigyan natin ng Biogesic at nilagyan ng suka na kahit hindi pa siya nagkakasakit ay hindi siya nagkaroon ng sintomas na pareha sa mga nagkasakit na ang ating biik. Kaya in-apply rin natin ito dito sa 2 biik na hindi rin nagkakasakit. Pero kinabukasan ay dinispose na rin natin itong 2 may sakit kasama na ang bansot. Ito na mga kamangyan ang biik na nakasurvive sa 9 na magkasama sila sa isang kulungan ng mga nagkasakit na biik. 2 yan mga kamangyan na nakasurvive. Ang isa ay nabili na ng mamimili na naglilitsyon. Salamat kay tatay na napanood ko sa YouTube. Dahil sa kanya ay naisurvive natin itong ating biik. 4 sana ang ating maisusurvive mga kamangyan kung binigyan agad natin ng Biogesic at pinunasan ng suka yung 2.
nung hindi pa sila nagkakasakit. Dahil hindi pa sila infected ay maisusurvive sana natin tulad nitong natira. Yan ang naobserbahan ko mga kamangyan. Kung marami ang inyong alagang baboy sa isang kulungan at infected ng ASF ang isa, ay painumin agad ng Biogesic ang mga kasama at lagyan ng suka 3 times a day. Bali itong survivor natin mga kamangyan na healthy naman siya ngayon ay 1 araw at kalahati kong pinainom ng Biogesic at nilagyan ng suka. Pero wag niyong kalilimutan na ilayo sa kanilang kulungan o ilipat ng ibang kulungan ang kasamahan nila na infected sa ASF. Ayan mga kamangyan, tingnan nyo, magana kumain itong natirang biik at healthy. Nang dahil sa suka at Biogesic, napigilan nating makapasok sa kanyang katawan ang sakit na ASF. Hintayin lang natin na tumaas ang presyo ng lechonin, ay ibibenta na rin natin to, i-dispose na rin natin mga kamangyan. Ganun lang ang ating gagawin mga kamangyan. Kung ang inyong mga baboy ay iisa lang ang kulungan at alam nyo na tinamaan na ng ASF ang isa, ay ilayo nyo na agad at painumin ng Biogesic at lagyan ng suka ang natirang mga baboy 3 times a day mga kamangyan, para makontrol ang sakit na ASF at hindi na mahawa pa ang ibang hindi pa natatamaan. At huwag niyong kalilimutan na mag-disinfect sa inyong kulungan at sa inyong sarili rin, para maiwasan magkasakit pa ang mga baboy na hindi pa nagkakasakit. Kaya nagpapasalamat tayo dahil sa Biogesic at suka ay may natira pa sa alaga nating biik. Ayan mga kamangyan, panibagong kaalaman na naman. Sa mga bago pa lang sa aking channel, paki-like and subscribe naman. At huwag niyong kalilimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Bye bye!